Si Jordan ay parang Diyos na bumababa sa mortal na mundo habang siya ay tumalon pababa mula sa langit. Sa kabutihang palad, ang mga kalalakihan at kababaihan sa kapitbahayan ay pawang naaabsorb sa kanilang mga mapagmahal na gawain, kaya walang nakapansin sa nakagigimbal na eksenang ito. Sa sandaling lumapag si Jordan, agad na tumigil sa paggalaw ang dalawang panig. Tumingin si Jordan kay Shawn ng dominanteng. "Shawn, matapang ka. Naglakas loob kang patayin ang mga tao ko sa Orlando." Napangiti si Shawn. "Maglalakas loob ba akong hawakan ang mga tauhan ni Deity? Sinisikap ko lang na bigyan ka ng insentibo na bumaba. Ngayong ligtas na ang iyong asawa at anak, maaari na natin silang ipadala sa isang ligtas at lihim na lugar. Pagkatapos, bumalik na tayo. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras." Galit na sinabi ni Jordan, "Hindi oras ko para sa iyo na magdikta." Nag-cross arms si Shawn. "Siyempre, ikaw ang bahala. Wala akong problema kung gaano katagal mo gustong mag-delay. Natatakot lang ako na baka lalo pang mainis at ma-frustrate si Emma Lauren." "Ikaw, Lee." Nais ni Jordan na matalo niya si Shawn hanggang mamatay. "Mr. Jordan! Mr. Jordan!" Nakasuot ng gas mask, tumakbo si Salvatore patungo sa Jordan. "What's wrong? Bakit ka naguguluhan?" tanong ni Jordan. Itinuro ni Salvatore ang likuran at sinabing, may isang babae sa likod ng hilera ng mga gusaling iyon na naapektuhan ng aphrodisiacal gas. Mukhang hindi siya komportable ngayon. Gusto mo bang pumunta at kunin? Isang tingin. Kumunot ang noo ni Jordan. Nagkagusto ka na ba sa kanya? Huwag kang makialam sa isang magandang babae. Napakayaman mo ngayon, hindi ka ba makakahanap ng babaeng handang sumama sa'yo? Sabi ni Salvatore, hindi, ang babaeng iyon siya si Madam Park Anya. Ano? Natigilan si Jordan. Bakit pumunta si Park Anya sa Orlando? Nagmamadaling lumapit si Jordan. Damn it! Nagmura si Shawn. Labis siyang nalungkot dahil alam niyang ang pagpapakita ni Park Anya ay tiyak na magdudulot ng karagdagang pagkaantala kay Jordan at sa kanyang mind transplant research. Sinundan ni Shawn si Jordan. Bawal kang sumunod kay Mr. Jordan. Inabot ni Salvatore at pinigilan si Shawn. Hindi pinansin ni Shawn si Salvatore at nagpatuloy sa paglalakad. Biglang may lumitaw na itim na pusa. Inabot ni Shawn ang isang hibla ng balahibo sa gilid ng bibig nito. Ah! Si Salvatore ay nasa matinding sakit. Ang isang bahagi ng kanyang balbas ay biglang nawala at ito ay napakasakit. Nagdugo pa siya. Nagpapakita na ng awa si Shawn kay Shawn. Kung hindi dahil sa subordinate ni Jordan si Shawn, napatay agad siya ni Shawn. Nagjogging si Jordan sa hilera ng mga gusali at hindi nagtagal ay nakita niya si Park Anya na nakasuot ng itim na damit at may marangal at eleganteng aura. Mahina siyang nakaupo sa damuhan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaking walang tirahan na may punit-punit na damit. Para siyang pulubi at nakangiti ng masama kay Park Anya. Hehehehe, maganda, grabe ang pakiramdam mo. Grabe rin ang pakiramdam ko. Magsaya tayo, hahaha. Kasabay noon ay susuntukin na ng pulubi si Park Anya. Si Park Anya ay isang babaeng may napakataas na pamantayan. Nakakatawa kung nakipagtalik siya sa isang pulubi na nasa ilalim ng food chain. Si Park Anya ay naging diyosa ni Jordan sa loob ng maraming taon. Hindi siya papayag na kahit sinong lalaki ay walang galang sa kanya. Bang! Sinipa ni Jordan ang pulubi. Bumagsak ang lalaki sa lupa at nawalan ng malay. Madam, bakit ka nandito? Tanong ni Jordan kay Park Anya. Nang makita ni Park Anya si Jordan, agad itong bumangon sa lupa at yumakap sa kanya, nagkusa na halikan siya. Jordan. Nakaramdam ng kaunting awkward si Jordan at nalilito kung ano ang gagawin. Si Park Anya talaga ang babaeng nagustuhan ni Jordan. Siya ang babaeng matagal na niyang gusto at nagkaroon siya noon. Gayunpaman, ngayong alam na ni Jordan ang tungkol sa nakaraan niyang relasyon sa kanyang ama, wala na siyang maling pag-isip tungkol kay Park Anya. Marahang itinulak ni Jordan si Park Anya palayo. Madam, huwag kang ganyan. Alam mo na kung ano ang nangyari sa pagitan niyo ng aking ama, hindi ito nararapat. Alam kong apektado ka lang ng gas. Huwag kang matakot. Nandito si Shawn. Ipapakuha ko sa kanya ang antidote. Tahimik na dumating si Shawn sa likod ni Jordan at nakita niya silang dalawa na magkayakap.
Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Jordan, nagbigay ng masamang ngiti si Shawn. Ang antidote? Naku, parang hindi ko dinala. Dahil espesyal na hinanap ka ni ML Park Anya, dapat tulungan mo siya. Mas lalong ayaw gawin ni Jordan ang isang bagay, mas gusto ni Shawn na gawin niya ito. Ang butas mo eh. Walang choice si Jordan kundi kumuha ng tableta mula sa kanyang kahon ng gamot at ibigay kay Park Anya. Bakit hindi ka muna umidlip? Magiging maayos ka na kapag nagising ka. Umiling si Park Anya. Hindi, Jordan. Kahit walang das na ito, gagawin ko rin ang parehong bagay sa sandaling makita kita. Pinalayas na ako ng pamilya ko. Wala nang lugar para sa akin sa mundong ito. Jordan, mula ngayon, maaari ba kitang maging asawa? Napatulala si Jordan. Nagpo-propose si Park Anya sa kanya. Noong unang panahon, labis na inasam ni Jordan na marinig ang sinabi ni Park Anya na gusto niyang maging babae niya. Dumating na ba sa wakas ang sandaling ito? Pero nakasimangot si Shawn. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang isang career-oriented na babae tulad ni Park Anya ay hindi magbibitiw sa kanyang sarili na maging kasama lamang ng isang lalaki. Anya. Pero, ikaw at ang tatay ko, nakasalungat si Jordan. Si Park Anya ay babae ng kanyang ama. Kung pinakasalan niya si Jordan, anong mangyayari? Paano dapat tugunan ni Park Sora si Jordan sa hinaharap? Tatay ba o kuya ang tawag niya sa kanya? Sabi ni Park Anya, Jordan, you and I are not ordinary people. Lela, should we be bound immortal rules? I was once your father's woman. So what? That only means that I once liked him. In Elias, your father is your father and you are you. Kayong dalawa ay walang kinalaman sa isa't isa. Ikaw lang ang gusto ko ngayon. Kung hindi mo ako gusto, kung sa tingin mo ay matanda na ako, pangit at hindi kasing stingting ng iyong dalawang asawa, babalik ako sa South Korea at mabubuhay ako sa natitirang mga araw ko ng mag-isa. With that, tumalikod na si Park Anya at umalis. Ang cool na pagiging mapagpasyahan ni Park Anya ay tinukso si Jordan. Hinawakan niya ang kanyang pulso. Anya, paano kita hahamakin? Ikaw ang unang babae sa mundong ito na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Napangiti si Park Anya na parang bulaklak at muling sumubsob sa mga bisig ni Jordan. Malumanay niyang sinabi, Habi, pwede mo ba akong ihatid muna sa hotel? Last time, may kumontrol sa akin. This time, ayokong may kumokontrol sa akin. Gusto ko talagang maging babae ka. Nalasing si Jordan sa paglalambing ni Park Anya. Nawala sa isip niya ang lahat ng dahilan para tanggihan siya. Okay. Pero bigla siyang pinigilan ni Shawn. Maghintay. Sinamaan ng tingin ni Jordan si Shawn. Anong ibig mong sabihin dito? Kanina, ikaw ang humiling sa akin na tulungan ko siya. Pero ngayon, pinipigilan mo kami. Huwag mong isipin na dahil nasa kamay mo lang si Loren, kaya mo akong paglaruan sa gusto mo. Sabi ni Shawn, Jordan, huwag kang magkamali. Hindi kita kinukulit. Pinapaalalahanan lang kita. Huwag mong kalimutan, kung hindi dahil sa akin, babalik ka sana para makita mo lang ang mga bangkay ng asawa at mga anak mo, hindi nabubuhay, humihina mga kababayan. Magkampi tayo ngayon. I'll only want to ensure your safety at hindi mo iisipin na hindi ka makakasama. Park for suspicious you. Don's dahilan? Nang makita ni Shawn na dadalhin ni Jordan si Park Anya upang magkaroon ng ilang oras na mag-isa, likas niyang nadama na ito ay magiging lubhang mapanganib. Ito ay dahil sa impresyon ni Shawn, ang babaeng ito ay mas makapangyarihan kaysa kay Park Sang-cheol at Park Chan-young. Sabi ni Jordan, noong huling pagkikita namin, niyaya ko siyang sundan ako. Ngayong na-expel na siya sa pamilya, ano ang kahinahinala sa pagdating niya para hanapin ako? Sabi ni Shawn, ang huling beses na nakilala ka ni Park Anya ay noong ang kinin siya ni Loren at buhay pa si Park Sang-cheol. Nagpasya siyang hindi ka nasundan noon. Ngayong patay na si Park Sang-cheol at siya na lang ang natitirang inapo sa pamilya Park, siya na lang ang magiging tagapagmana ng pamilya Park. Bakit niya pipiliin na sundan ka sa panahong ito? Nagulat si Park Anya sa sinabi ni Shawn. Medyo nataranta siya at nagmamadaling nagpaliwanag, hinding-hindi papasa ang tatay ko sa posisyon ng tagapagmana ng pamilya sa akin. Sabi niya, hahanap siya ng ibang babae na magsisilang ng lalaki, pero hinding-hindi niya ako pipiliin. Sinabi pa niya na gusto kita kahit nakaaway ka niya at karapat-dapat akong mamatay. Hindi na niya ako hinintay na patayin.
Sumakit ang puso ni Jordan sa sinabi ni Park Anya. Alam niya na malamang na nagdusa siya ng husto sa pamilya dahil napatay niya sina Park Chan-young at Park Sang-cheol. Lalo na nang angkinin ni Loren si Park Anya para humingi ng awa para kay Jordan na naging dahilan upang siya ay matiwalag sa pamilya. Noon pa man ay labis na nagkasala si Jordan tungkol doon. Ano? Ang taong nagmamay-ari sa akin noon ay asawa mo. Akala ko si Sean. Mabilis na iniba ni Park Anya ang topic. Medyo nahiya si Jordan at nagpaliwanag. I'm sorry, Anya. Nagsinungaling ako sa'yo dati dahil natatakot ako na masisi mo si Loren. Tutal, siya ang naging dahilan para matiwalag ka sa pamilya. Napangiti si Park Anya. No, I'm very happy that it was her and not that disgusting Sean. Sinapian ako ni Loren at nakipagtalik sa'yo. Ibig sabihin ay kinikilala niya ako bilang babae mo. Si Loren lang ang opisyal mong asawa. Kung kinikilala niya ako, pwede tayong magsama ng lantaran. I'm so happy. Dahil doon, isinandal ni Park Anya ang kanyang ulo kay Jordan na parang maliit na ibon. Niyakap ni Jordan si Park Anya at nasiyahan sa masayang pakiramdam na naisip niya sa loob ng maraming taon. Hindi niya akalain na balang araw, hindi na magiging ganoon kalamig sa kanya si Park Anya, kundi kakapit sa kanya na parang batang babae. Tinitigan ni Sean si Park Anya na parabang isa siyang vixen. Gaya nga ng kasabihan, tanging mga objective bystander lang ang nakakakita ng laro ng malinaw. Masyadong maraming nararamdaman si Jordan para kay Park Anya. Kahit na mayroon siyang isang pares ng banal na mga mata, siya ay pansamantalang bulag sa kanyang tunay na motibo. Samantala, si Sean ay isang tusong matandang soro. Masasabi niya sa isang sulyap na ang babaeng ito ay hindi lamang naghahanap ng kanlungan kay Jordan. Nagsasabi man ng totoo si Park Anya na natiwalag talaga siya sa pamilya at talagang binalak ni Park Sang-joon na magkaroon ng isa pang anak bilang tagapagmana. Hindi darating si Park Anya para hanapin si Jordan sa oras na ganito. Ang kanyang kapatid na lalaki, si Park Sang-cheol, ay namatay lamang ng ilang araw ang nakalipas. Paalala ulit ni Sean kay Jordan. Jordan, mas mabuti nang maging ligtas kaysa magsisi. Ilang bayani na ba ang nahulog sa kamay ng isang babae? Dahil may kakayahan ka, bakit hindi mo ito gamitin bago magpasya kung gusto mo siyang kunin? Dahil ayaw ni Sean na malaman ni Park Anya na si Jordan ay isang Diyos, tinukoy niya ang kakayahan ni Jordan sa hindi malinaw na paraan. Gayunpaman, sa katalinuhan ni Jordan, tiyak na mauunawaan niya. Naintindihan naman ni Jordan ang ibig sabihin ni Sean. Gusto niyang gamitin niya ang kanyang kakayahan sa pagkadyos para mahulaan ang mangyayari sa pagitan nila ni Park Anya. Sa ganitong paraan, malalaman niya ng maaga kung sinsero si Park Anya sa pagsama sa kanya. Sa totoo lang, ayaw ni Jordan na gawin ito dahil nangangahulugan ito na hindi siya nagtitiwala sa babaeng gusto niya. Para itong isang mag-asawa na palihim na sinusuri ang mga telepono ng isa't isa pagkatapos makatulog ang kabilang partido. Biglang naglakad si Sean at hinawakan ang makinis na braso ni Park Anya. Napangiti siya. Park Anya, naalala mo ba na sabay tayong sumayaw noon? Nagmamadaling sumigaw si Park Anya, bitawan mo ako. Demonyo ka! Takot talaga si Park Anya kay Sean. Siya ang may kontrol sa katawan ni Tom Skimid nang sila ay sumayaw. Pakiramdam niya ay masyadong nakakatakot ang taong ito. Nang makita ito ni Salvatore, galit siyang sumigaw, "E-Stard, how dare you touch the woman's Mr. Jordan? Men, protect Madam. Protektahan si Master Sean." Ang mga tao ni Jordan ay nagsimulang makipaglaban muli sa mga tao ni Sean. Sa sumunod na kaguluhan, ipinikit ni Jordan ang kanyang mga mata at sinimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa Diyos upang silipin ang hinaharap. Napakaganda ng lahat. Nagyakapan at naghalikan ang dalawa. Nakinig sila sa Korean song na narinig nila 4 na taon na ang nakakaraan at nag-enjoy sa kanilang alone time. Bulong sa tenga ni Jordan ang magandang Park Anya. Jordan, sundalo ko, ikaw ang lalaking pinakamamahal ko sa buhay ko. Tuwang-tuwa si Jordan nang makita ang eksenang ito. Gayunpaman, sa susunod na segundo, tahimik na inilabas ni Park Anya ang isang pistol na nagkukunwaring lipstick at itinutok sa ulo ni Jordan. Ano? Napabuga ng malamig na pawis si Jordan at yumuko sa lupa. Si Park Anya wala siya para maging asawa ko. Nandito siya para patayin ako.
Bagamat naturukan si Jordan ng Mirakuru Serum at ayos lang kung siya ay barilin, posible pa rin siyang mamatay kung siya ay direktang binaril sa ulo. Bakit? Bakit nangyari ito? Hindi makapaniwala si Jordan. Si Park Anya ang babaeng nagustuhan niya sa loob ng maraming taon. Siya ang first love ni Jordan. Sumakit ang kanyang puso. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay sumakit ng 100 beses, 1,000 beses, 10,000 beses na higit pa kaysa sa gusto ni Zara na saktan siya. Si Zara ay hindi mahalaga kay Jordan. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya sa kanya. Hindi niya mararamdaman ang anumang sakit sa puso na pinapatay siya. Pero si Park Anya. Sa gilid, nakita ni Shawn ang kasalukuyang estado ni Jordan at naisip niya, Jordan, mukhang nakita mo na ang tunay na layunin ng babaeng ito. Sinungga ba ni Shawn si Park Anya kanina para bigyan ng pagkakataon si Jordan na gamitin ang kanyang kapangyarihan at makita ang hinaharap? Ngayong nakamit na ang kanyang layunin, binitawan na niya ang braso ni Park Anya. Agad na tumakbo si Park Anya kay Jordan at muling yumakap sa kanya. Mukha siyang takot na takot. Darling, ayokong makita si Shawn. Pwede mo ba akong ilayo? Ngayon lang kita gustong makasama. Ayokong makakita ng iba. Nagkusa si Park Anya na hawakan ang kamay ni Jordan, ngunit nakaugat siya sa lupa, hindi gumagalaw at walang ekspresyon. Ibang-iba ang itsura niya kumpara kanina. Alam ni Shawn ang nangyari kay Jordan pero hindi alam ni Park Anya. Tiyak na hindi niya aasahan na magkakaroon ng ganoong matinding pagbabago sa ugali si Jordan sa loob lamang ng 0 segundo. Dalhin kita saan? Malamig na tanong ni Jordan. Sa sandaling ito, hindi na alam ni Jordan kung paano haharapin ang babaeng gusto niya. Ang pag-iisip ng kanyang pagpatay sa kanya ay naging sanhi ng lamig at sakit ng kanyang puso. Kung ibang babae, pinatay na siya ni Jordan ngayon. Hindi napansin ni Park Anya ang pagiging abnormal ni Jordan at malumanay na sinabing, handa akong pumunta kahit saan basta kasama kita. Napuno ng mga iniisip ang isip ni Jordan. Alam niyang simula ng hulaan niya na papatayin siya ni Park Anya, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang dalawa sa kanilang buhay. Ipinatong ang kanang kamay sa likod ni Park Anya, hinaplos ni Jordan ang mahaba at eleganteng buhok nito. Napakalambot ng kanyang buhok. Ang paglubog ng araw ay walang katapusan, papalapit pa lamang ng dapit hapon. Hindi inaasahan ni Jordan na ang unang pagkakataon na makaranas siya ng ganoong kaswitan kay Park Anya ay iyon din ang huling pagkakataon. Madam, pumunta tayo sa Syria, sabi ni Jordan sa banayad na tono. Natigilan si Park Anya. Napatingin siya kay Jordan. Hindi niya inaasahan na pipiliin niya ang lugar na yon. Ang larangan ng digmaan sa Syria ay ang lugar kung saan silang dalawa ay unang nagkita. May tinatago bang dahilan si Jordan sa pagpili ng lugar na yon? After a pause, ngumiti si Park Anya. Elnan, ikaw ang magdesisyon. Simula ngayon, gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Okay. Marahang hinalikan ni Jordan ang noo ni Park Anya at sinigawan si Salvatore. Ihanda ang eroplano at umalis papuntang Syria. Napakalakas ng boses ni Jordan. Parang inilabas niya lahat ng galit niya sa utos na yon. Mabilis na naglakad si Jordan na magkahawak kamay kay Park Anya patungo sa Zephyr 3. Gayunpaman, sumimangot si Shawn, ano ang ginagawa ni Jordan? Bakit siya pupunta sa Syria? Dapat ay nakita na niya na hindi ganoon kadali ang motibo ni Park Anya. Mga lalaki, ihanda ang eroplano at umalis papuntang Syria. Si Shawn ay naging tagasunod at bodyguard ni Jordan. Natakot siya na baka may mangyari kay Jordan, kaya sinundan niya ito sa Syria. Nang lumipad ang eroplano, tumingin si Jordan sa bintana at napagtanto na ang maunlad na distritong ito ng lungsod ay nasa gulo. Isang hindi kilalang gas ang kumakalat at halatang hindi iyon kay Shawn. Damn it, bigo silang lasunin ang asawa at anak ko, kaya inilalabas nila ang frustration nila sa mga ordinaryong mamamayan ng Orlando. Mga we-start. Labis ang kirot sa puso ni Jordan dahil kapag ang mga ordinaryong taong ito ay nadikit sa makamandag na gas na ito, na nilikha ng isang lihim na pamilya, tiyak na mamamatay sila. Salvatore, ipadala agad si Drago ng 10,000 gas mask sa Orlando, utos ni Jordan. Tanging ang gas mask na binuo ng Departamentong Medikal ng Stiles ang makakatiyak na hindi masasaktan ang mga mamamayan. Si Jordan ay nanirahan sa Orlando ng ilang taon at nagkaroon ng malalim na damdamin para sa lugar na ito. Ito lang ang kaya niyang gawin.
Habang nakasilip si Park Anya sa bintana, ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Jordan. Marahil ang pamilyang Miyamoto ang gumawa nito. Sila ang pinakamagaling sa paggamit ng makamandag na gas. Narinig ko itong binanggit ng tatay ko noon. Miyamoto Chujiro, napatay mo ang napakaraming ordinaryong tao sa Orlando. Hindi kita bibitawan. Galit na ikinuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Inabot ni Park Anya at unti-unting ibinuka ang kanyang kamao. Napangiti siya. Darling, nagawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Tulungan kitang magpahinga. Napatingin si Jordan kay Park Anya. Kailangan niyang aminin na alam talaga ni Park Anya kung paano siya manipulahin para pasayahin siya. Sa aspetong ito, mas may kakayahan siya kaysa kina Loren at Victoria. Hindi talaga maihahambing sa kanya si Hailey. Bago pa makapagsalita si Jordan, hinalikan na siya ni Park Anya. Ang paglipad na ito ay maaaring maging isang hindi malilimutang alaala para sa Jordan. Sa huling pagkakataon na nagkaroon siya ng Park Anya, siya ay kontrolado at hindi isang willing party. Pero sa pagkakataong ito, siya na. Sa ilang kadahilanan, hindi pinili ni Park Anya na atakihin si Jordan ngayon. Marahil ay gusto niyang hintayin na masanay si Jordan sa kanya at hindi magbantay bago kumilos. O baka naman gusto niyang tamasahin ang pakiramdam ng pagiging babae ni Jordan kahit sandali. Hindi nagtagal, lumipad ang eroplano patungong Syria at huminto sa ilalim ng lambak na kanilang pinagtataguan noon. Pagkababa ng eroplano, inutusan ni Jordan si Salvatore, lumipad ng eroplano sa malayo. Kung wala ang mga utos ko, huwag kang lumapit. Pagkaalis ng eroplano, si Jordan at Park Anya na lang ang natira. Magkahawak kamay silang dalawa habang muling binibisita ang dati nilang lugar. Hindi napigilan ni Park Anya na matawa. Napangiti siya. Noon, pinangunahan mo ako upang makatakas mula sa pagtugis ng kalaban at wala tayong ibang pagpipilian kundi ang magtago sa lambak na ito. Noong mga panahong iyon, akala ko talaga dito tayo mamamatay ng magkasama. Tumingin si Jordan kay Park Anya nang walang ekspresyon at nagtanong, pupunta ba tayo muli sa ilalim ng lambak? Umiti ulit si Park Anya. Sige, gunitain natin ang eksena noon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magkukusa na halikan ka. Gusto kong halikan mo ako. Tumango si Jordan. Okay. Hinubad ni Park Anya ang kanyang high heels at inakay siya ni Jordan pababa sa ilalim ng lambak. Ito ang lugar na may pinakamagandang tanawin sa loob ng 100 milya. Napaka-romantic pa naman ng lugar na ito. Buti na lang dito na tayo mamatay, di ba? Pabirong tanong ni Park Anya. Sa sandaling ito, napagdesisyonan na ni Park Anya na ilabas niya ang lipstick pistol at babarilin si Jordan kapag naging intimate niya ito mamaya. Ang hindi niya alam ay alam na ni Jordan. Walang sinabi si Jordan. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpatugtog ng Korean song. Nang marinig ang kanta, napangiti si Park Anya. Ito ang kantang pinapakinggan natin noon sa lugar na ito. Naaalala mo pa? Mariing tumango si Jordan. Naaalala ko ang lahat tungkol sa'yo. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Jordan sa sinabi niya. Kalokohan. Hinaplos ni Park Anya ang mukha ni Jordan gamit ang kanang kamay. Pagkatapos, nagkusa siyang halikan siya. Katulad ng 4 na taon na ang nakalipas. Ang pinagkaiba, 4 years ago, sinabi ni Park Anya na hindi qualified si Jordan na maging lalaki niya, kaya hinalikan lang niya ito at hindi na lumayo pa. This time, nagsumite na si Park Anya kay Jordan. Nang matapos ang kanta, bumulong si Park Anya sa tenga ni Jordan, Jordan, sundalo ko, ikaw ang lalaking pinakamamahal ko sa buhay ko. Inilabas ni Park Anya ang lipstick pistol gamit ang kanang kamay at itinutok sa ulo ni Jordan. Umaagos na ang mga luha sa pisngi ni Jordan. Makalipas ang 1 segundo. Bang! Bang! Nang ilabas ni Park Anya ang kanyang lipstick pistol, isang sparkling snowflake ang biglang dumapo sa likod ng kanyang makatarungang kamay. Snow. Umuulan ang nyebe sa Syria. Ang mas ikinagulat niya ay isang malaking palad ang biglang humawak sa kamay ni Park Anya. Kamay iyon ni Jordan. Nanlaki ang mata ni Park Anya. Hindi siya makapaniwala na mararamdaman talaga ni Jordan na gusto niya itong saktan sa oras na ganito. Hindi siya nilingon ni Jordan. Nagpatuloy siya sa pagyakap sa kanya at sinabing may luha sa kanyang mga mata, I'm sorry. I'm dirty. Noon lang tila naintindihan ni Park Anya ang lahat sa sandaling iyon.
Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit nagagawa ni Jordan ang Mirakuru Serum at patayin si Miyamoto Masaki. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit namatay ang kanyang panganay na kapatid na lalaki at pangatlong kapatid na lalaki sa kanyang mga kamay pagkatapos labanan ang Jordan. Naiintindihan din niya kung bakit nagawang pigilan siya ni Jordan na patayin siya sa oras na ito. Hindi natakot si Park Anya na nakita siya ni Jordan. Siya ay naging napaka-relax na para bang ang lahat ng ito ay isang ginhawa. Nawala ang lahat ng pressure at ambisyon na tiniis niya sa buong buhay niya. Niyakap ng mahigpit ni Jordan si Park Anya at nagpaputok ng 2 putok sa kanyang likod gamit ang kanyang lipstick pistol. Bang! Bang! Kaya lang, namatay si Park Anya sa mga bisig ni Jordan. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ni Jordan sa mukha ni Park Anya na may ngiti pa rin. Mula nang dinala ni Jordan si Park Anya dito, napagdesisyonan na niyang gawin ito. Wala siyang choice. Na-realize ni Sean na may mali at agad na tumakbo. Nakahinga lang siya nang maluwag nang makitang si Park Anya ang patay at hindi si Jordan. Lalong lumakas ang snow sa Jordan at sa katawan ni Park Anya. Arf! Sigaw ni Jordan sabay yakap sa bangkay ni Park Anya. Napatay niya ang unang babaeng minahal niya sa buong buhay niya. Makalipas ang kalahating oras, binuhat niya si Park Anya palabas ng lambak. Napansin ni Sean ang isang pirasong papel na nahulog mula sa katawan ni Park Anya. Pinulot niya ito at ibinigay kay Jordan. Alam niyang masama ang loob ni Jordan, kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Kinuha ni Jordan ang papel at napagtantong sulat pala iyon ni Park Anya. Naka-address ito kay Jordan. Jordan, kung nakita mo ang liham na ito, namatay na sana ako sa iyo o sa mga kamay ng mga nasasakupan mo. Alam kong hindi madaling kitilin ang buhay mo. Namatay ang mga kapatid ko dahil sinubukan kanilang patayin. Pero wala akong choice. Sabi ng tatay ko, papayag lang siyang ibigay sa akin ang pamilya Park kung ako mismo ang pumatay sa iyo. Alam mo, iyon ang hinahabol ko sa buong buhay ko. Huwag kang malungkot sa aking pagkamatay. Dapat ay namatay ako sa lambak ng Syrian battlefield 4 na taon na ang nakakaraan. Iniligtas mo ako. Kung maaari akong magsimulang muli, tiyak na pipiliin kong makasama ka. Pakiusap, alagaan mong mabuti ang aking anak na si Sora. Salamat. Sana mas maaga tayong magmahalan sa susunod na buhay. Park Anya. Napaiyak na naman si Jordan pagkabasa nitong sulat. This time, naiiyak na siya sa sakit at put. Kasalanan ito ni Park Sang-joon. Si Park Sang-joon, ang knee-starred na yon, ang nagpilit kay Anya na patayin ako. Pinatay ni Park Sang-joon ang anak niya. Bakit? Alam mo namang gusto ko ang anak mo. Pwede kang maging pamilya sa akin, pero pinilit mong usigin ang mga steal. Bakit? Umungol si Jordan, mga lalaki. Mga lalaki. Agad na pinalipad ni Salvatore ang Zephyr 3 nang marinig niya ang tawag ni Jordan. Narito ako. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Mr. Jordan? Sabi ni Jordan, pupunta tayo sa South Korea. Gusto kong lipulin ang matandang we-starred na si Park Sang-joon, gusto kong ipaghiganti si Park Anya. Nagmamadaling hinila ni Sean si Jordan pabalik. Jordan, huwag kang padalos-dalos. Kapag ganito ang laban mo sa pamilya Park, baka hindi ka kakampi ni Park Sang-joon. At saka, napatay mo na ang 3 inapo ng pamilya Park. Kapag napatay mo si Park Sang-joon, mabubura ang pamilya Park. Galit na sabi ni Jordan, gusto kong masira ang buong pamilya ng Park. Magwala ka. Kung maglakas loob kang pigilan ulit ako, papatayin din kita. Bitbit ang katawan ni Park Anya, naglakad si Jordan patungo sa Zephyr 3, hindi pinahintulutan ang sinuman na pumigil sa kanya. Damn it, wait for me. Pupunta ako sa South Korea para tulungan ka rin. Walang choice si Sean kundi sumunod. Lumipad si Jordan papuntang Seoul sa pinakamabilis na bilis. Gayunpaman, hindi alam ni Jordan kung saan nakatira si Park Sang-joon, kaya tumigil siya sa ere. Sabi ni Salvatore, Mr. Jordan, hindi namin alam kung saan ang tirahan ni Park Sang-joon, dapat ba kaming maghanap muna ng mapagpahingahan? Magpapadala ako ng mag-imbestigang mabuti. Personal na pinatay ni Jordan ang babaeng nagustuhan niya dahil kay Park Sang-joon, nais niyang kagatin si Park Sang-joon hanggang mamatay sa ngayon. Paanong nasa mood pa siyang magpahinga? Siguro nakatira siya sa isa sa mga mararangyang skyscraper sa lungsod na ito. Sabog ang bawat skyscraper. Napalunok si Salvatore.
Hindi lang basta papatayin ni Jordan si Park Sang-joon, magsisimula siya ng digmaan sa buong South Korea. Hindi natakot si Salvatore. Dahil si Jordan ang nagbigay ng utos, siya ay susunod. 3, 2, 1, ilunsad. Boom! Isang skyscraper ang agad na binomba ng mga armas ni Zephyr 3-3 at naging dagat ng apoy. Anong ginagawa ni Jordan? Hindi maiwasang mag-alala si Shawn na nakasunod sa likuran ni Jordan nang makita ang eksenang ito. Si Jordan ay talagang isang tapat na tao. Pareho ito para kay Hailey at Lauren at ngayon si Park Anya. Ngunit kung siya ay magulo at maging isang pandaigdigang kaaway, ito ay makakaapekto sa aking pananaliksik. Agad na tinawagan ni Shawn si Jordan. Jordan, tumigil ka. Alam ko kung nasaan si Park Sang-joon. Nasa kalagitnaan pa rin ng hangin, tumalon si Jordan sa eroplano ni Shawn. Hinawakan niya si Shawn at tinanong, alam mo kung nasaan si Park Sang-joon? Sumagot si Shawn, may isang yugto ng panahon na malapit ako kay Park Sang-joon, mahigit kong mahihinuha kung nasaan siya, ngunit kailangan ko pa rin gumamit ng spell para kumpirmahin ang eksaktong lokasyon niya. Isang spell? Sumama ka sa akin. Sinundan ni Jordan si Shawn at napagtanto na ang kanyang eroplano ay puno ng mga katakot-takot na bagay tulad ng mga vintage paper, parchment na mapa at mga sinaunang accessories. Pagdating nila sa isang maliit na private room sa eroplano, naglabas si Shawn ng isang parchment map. Napakaliit ng mapa na nagpapakita lamang ng lugar ng Seoul. Umupo si Shawn sa lupa at nagsimulang manglamlam, bumubulong ng kung ano-ano. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang hibla ng puting buhok, sinindihan ito ng kandila, at inilagay sa mapa. Poof! Ang buhok ay lumundag sa isang lugar at naging isang maliit na itim na tuldok. Ngumiti si Shawn at tinuro ang itim na tuldok. Dito nakatira si Park Sang-joon, Lee Building, top floor. Napatitig si Jordan kay Shawn. Nakakatakot ang lalaking ito. Isang hibla lang ng buhok ni Park Sang-joon ay sapat na upang mahanap ang kanyang kinalalagyan. Ang pamamaraang ito ay hindi maipaliwanag ng agham. Ito ay tulad ng isang walang kamatayang pamamaraan. Hindi napigilan ni Jordan na magtanong, Shawn, saan mo natutunan ang mga pamamaraang ito? Napangiti si Shawn. Ang mga ito ay ipinamana sa aking mga ninuno. Masasabi ko lang na ang aking mga ninuno ay nagkaroon din ng hindi inaasahang pagkikita. Huwag mong pag-imbutan ang aking kakayahan. Ang iyong sariling kakayahan ay higit na malakas kaysa sa akin. Pumunta tayo sa pinakamataas na palapag ng AE building at hanapin si Park Sang-joon. Dinala ni Shawn si Jordan sa sabungan at inutusan ang piloto, lumapas sa itaas na palapag ng gusali ng AE. Ngunit sinabi ni Jordan, hindi, ibabagsak natin ang eroplano sa pinakamataas na palapag ng gusali ng AE. Takot na takot si Shawn. Ano ba? Jordan, huwag kang magulo dahil lang hindi ito ang iyong eroplano. Masasaktan tayo kapag lumipad tayo papasok sa gusali. Sa tingin mo ba ang sistema ng pagtatanggol ng pamilya Park ay para lamang sa palabas? Walang pakialam na sinabi ni Jordan, whatever. Anyway, a small blast can't kill me. Just want to get rid of Park Sang-joon as soon as possible. I don't want to wait a second longer. Si Shawn ay talagang hindi masaya ngayon. Huwag mo siyang pakinggan. Gayunpaman, hindi na kailangang pakinggan ni Jordan si Shawn. Itinulak niya lang ang piloto. Siya mismo ay marunong magpalipad ng eroplano. Damn it! Jordan, hindi mo magagawa ito. I only have this one decent standard plane. I don't have more if it was destroyed. Nag-aalab si Shawn sa pag-aalala. Tila mahal na mahal niya ang eroplanong ito. Pero hindi pinansin ni Jordan si Shawn. Hindi tulad ng hinanap ni Shawn ang opinyon ni Jordan nang magpasya itong agawin si Lauren. Pinalipad ni Jordan ang eroplano patungo sa pinakamataas na palapag ng gusali ng AE sa pinakamabilis niyang makakaya. Beep 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 beep. Habang papalapit ang eroplano ni Jordan, otomatikong naglabas ng alarma ang sistema ng depensa ng pamilya Park. Anong nangyayari? Nagmamadaling tumayo si Park Sang-joon sa kanyang kinaupuan at tinanong ang kanyang nasasakupan nang marinig ang alarma. Nagmamadaling sumagot ang nasasakupan, may isang hindi kilalang eroplano na humaharurot patungo sa itaas na palapag. Guro, para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, mangyaring bumaba at magtago pansamantala. Damn it! Siguradong si Jordan iyon.
Naglakad si Park Sang-joon patungo sa elevator habang inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, sabog siya ng malakas. Patayin siya gamit ang iyong maximum firepower. Bumagsak. Isang misele ang putok patungo sa eroplano ni Shaun. Bagamat umiwas ang eroplano, may automatic tracking system ang missile. Umikot ito at lumapag sa likod ng eroplano. Boom! Nayanig ang buong eroplano. Umindayog din si Shaun sa kaliwat kanan, ang sakit sa puso. Jordan, sinusubukan mo akong patayin. Ano ang ginawa ko sa aking nakaraang buhay upang masaktan ka ng labis? Hindi napigilan ni Shaun si Jordan kahit na walang ingat ang ginagawa ng huli. Hindi niya ito kayang labanan ng pisikal kahit na gusto niya. Hindi niya magagawang saktan siya. Kung gumamit siya ng masasamang spell para harapin siya, natatakot siya na baka masaktan niya ng husto si Jordan at hindi na niya ito matutulungan sa teknolohiya ng mind transplant. Kaya naman wala siyang magawang manood habang ginagawa ito ni Jordan. Daga at tatat. Maraming eroplano ang biglang sumulpot sa malapit at patuloy na bumaril sa eroplano ni Shaun. Sila ay mga eroplanong kabilang sa isang lihim na pamilya at may napakalakas na depensa. Hindi sila madaling mabaril. Bumagsak. Sa isang malakas na pagbagsak, ibinagsak ni Jordan ang eroplano sa malalawak na salamin na bintana sa itaas na palapag. Clunk! Sizzle! Sa wakas ay huminto ang eroplano matapos bumagsak sa pinakamataas na palapag. En-ray plane, ang puso ni Shaun ay sumakit ng husto kaya malapit na siyang umiyak. Hindi pinansin si Shaun, si Jordan ang unang bumaba ng eroplano. Sumigaw siya, Park Sang-joon, lumabas ka. Hindi mo ba ako gustong patayin? Nandito ako ngayon. Patayin mo ako. Klang! 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 Habang sumisigaw si Jordan, dose-dosenang mga metal rod ang bumaba mula sa kisem. Tulad ng mga bar sa bilangguan, pinalibutan nila ang Jordan at ang iba pa. Damn it, eh. May ipit kaya si Jordan sa hawla na ito? Inabot niya, gustong basagin ang mga metal na baras gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, napagtanto niya na kahit anong pilit niya, hindi gumagalaw ang mga pamalo. Ano? Hindi inaasahan ni Jordan na hindi niya mababasag ang mga pangkaraniwang tungkod na ito sa kanyang kasalukuyang lakas. Biglang may narinig na pamilyar na boses sa tenga ni Jordan. Hahaha, Jordan, ang aking mga tungkod ay gawa sa pinakapambihirang vibranium sa mundo. Ang mga ito ay napakatigas. Kahit gaano kakalakas, hindi mo ito mababali. Sa sandaling ito, lumakad si Shaun at maingat na pinagmasdan ang mga pamalo. Hindi niya maiwasang malungkot. Nakita ni Park Sang-joon na nasa ibaba si Shaun at nagtanong, Shaun, bakit kasama mo si Jordan? Napangiti si Shaun. Mr. Park, ako ito. Sumama ako kay Jordan para bisitahin ka. Umuso si Park Sang-joon, bisitahin. Binangga ninyo ang eroplano ninyo sa mismong gusali ko. Paano ito pagbisita? Shaun, hindi ko akalain na ang isang taong may napakahusay na pamamaraan na tulad mo ay makikisama sa isang basura. Parang Jordan. Na-misjudge talaga kita. Ngumiti ulit si Shaun. Bakit hindi tayo magkita ng harapan? Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Mayroon akong malaking plano at kailangan kong makipagtulungan kay Mr. Park tungkol dito. Sinabi ni Park Sang-joon, Mr. Handley, mangyaring maghintay ng sandali. Maaari nating pag-usapan ito ng dahan-dahan pagkatapos kong patayin ang Wii-starred na si Jordan. Dahil doon, agad na pinindot ni Park Sang-joon ang isang buton. Ang isang pag-atake ay nakatutok sa Jordan. Sizzle, sizzle, sizzle. Isang electric current ang bumaril patungo sa Jordan. Parang biglang may kidlat na lumitaw sa langit at tinamaan siya. Napakabilis ng reaksyon ni Jordan at naiwasan niya ang unang atake. Gayunpaman, ang espasyo sa loob ng mga tungkod ay talagang limitado. Tinamaan siya ng second wave ng electric current. Napakalakas ng agos ng kuryente. Kahit naturukan na ng serum si Jordan, ramdam pa rin niya ang negatibong epekto ng pagkakakuryente. Nahirapan din siyang maglakad. Hahaha. Tumawa ng malakas si Park Sang-joon sa hindi komportableng ekspresyon ni Jordan. Jordan, ikaw na mayabang na brat. Gumamit ka ng ilang kasuklam-suklam na pamamaraan para patayin ang aking dalawang anak. Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? How dare you barge into our territory to take in our life? You completely disregard the Park family's strength.
Hehe, alam kong na-inject ka ng Miraculous Serum at hindi ka masusugatan. Hindi ka agad papatayin ng electric current na ito. Pero di bale. Marami akong oras. Kapag hindi ka namatay sa loob ng 1 minuto, kinuryente kita ng 1 oras. Kung hindi ka mamamatay sa loob ng 1 oras, makuryente kita ng 10 oras, mamamatay ako sa loob ng 10 oras, kung hindi ka mamamatay. 10 araw at 10 gabi hindi ako naniniwalang hindi kita makuryente hanggang mamatay. Mukhang nataranta si Sean. Labis siyang nag-alala nang makita niyang inaatake ng kuryente si Jordan. Ang maldita na si Park Sang-joon ay naglakas loob na salakayin ang aking mga tao. Kung wala si Jordan, hindi kailanman makakabuo si Sean ng teknolohiya ng mind transplant. Kailangan niyang iligtas si Jordan. Nang makita ito, nagmamadaling itinaas ni Sean ang kanyang ulo at sinabing, Mr. Park, pakiusap tumigil ka. Hindi dapat mamatay si Jordan. Alam niyang nakikita ni Park Sang-joon ang lahat ng nangyayari ngayon sa kanila ni Jordan. Gayunpaman, ang mga kamera ng mga lihim na pamilya ay kadalasang napakaliit at nakatago. Kaya naman, hindi niya alam kung saang direksyon siya haharap sa pakikipag-usap kay Park Sang-joon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Park Sang-joon ang mga pakiusap ni Sean at nagpatuloy sa pagtaas ng kuryente para pahirapan si Jordan. Lalong nag-aalala si Sean. Buti sana kung katawan lang ni Jordan ang nakuryente. Ngunit kung naapektuhan ng kuryente ang mga selula ng utak ni Jordan at may nangyari, ito ay magiging mahirap. Damn it, hindi ko akalain na ang pamilya Park ay napakahirap pakitunguhan. Walang choice si Sean kundi sabihin ng malakas, Mr. Park, hayaan mo na si Jordan. Handa akong sabihin sa iyo ang isang malaking sikreto bilang kapalit. Sabi ni Park Sang-joon, oh. Anong malaking sikreto? Sabihin mo muna sa akin. Gusto ni Park Sang-joon na makakuha ng isang bagay para sa wala. Siguradong hindi niya pababayaan si Jordan. Hindi naging madali para kay Jordan na mahulog sa kanyang mga kamay. Paanong hindi siya makapaghiganti sa pagkamatay ng 2 niyang anak? Gayunpaman, alam niya na si Sean ay may hindi maarok na lalim. Ilang dekada na siyang nagtatago sa dilim. Siguradong mas marami siyang alam kaysa kay Park Sang-joon. Sabi ni Sean, masasabi ko sa iyo kung ano ang sikreto ng pamilya House. Nagulat si Park Sang-joon, ang pamilyang House mula sa Germany. Sa 8 dakilang pamilya, bawat pamilya ay may sikreto na hindi alam ng sinuman sa ibang mga pamilya. Tanging ang Diyos lamang noon ang nakakaalam ng mga sikreto ng bawat pamilya dahil kailangan nila ang kanyang tulong. Ang bawat pamilya ay nabuo sa iba't ibang direksyon, kaya ang kanilang mga sikreto ay iba rin. Halimbawa, ang Stiles ay nakatuon sa tradisyonal na gamot. Ang pamilyang Park ay nakabuo ng teknolohiya para sa medikal na estetika, habang ang pamilyang Miyamoto ay nagsaliksik sa Miraculous Serum. Ang pamilya Schmid ay nakabuo ng Invisibility Cloak. Dahil ang pamilyang Schmid ay kontrolado ni Sean sa kalaunan, ang kanyang teknolohiya ng mind transplant ay mabibilang din na nasa ilalim ng mga Schmid. Kung tungkol sa mga sikreto ng ibang pamilya, wala silang paraan para malaman. Gustong malaman ni Park Sang-joon kung ano ang sikreto ng pamilya House. Ang pamilya House ay palaging nananatiling mababa ang profile at tahimik na gumagawa ng mga bagay-bagay. Hinding-hindi sila maglalakas loob na nakawin ang limelight mula sa mga pamilyang Rong at Jeng. Gayunpaman, paminsan-minsan ay ilahad din nila ang kanilang lakas upang bigyan ng babala ang ibang mga pamilya na huwag silang pabayaan. Gusto kong malaman kung tungkol saan ang lihim na pananaliksik ng pamilya House. Napaka-curious ni Park Sang-joon, naniniwala siya na may kakayahan si Sean na malaman ang sikreto ng pamilya House. Kailangang malaman ng isa na kontrolado ni Sean ang pamilya Schmid ng higit sa 10 taon. Ang lihim na pananaliksik ng pamilya House ay spyware. Spyware? Paano? Nagulat si Park Sang-joon. Nagpatuloy si Sean. Marami kang berdeng halaman dito, tama ba? Nakita ni Sean na may nakapaso na halamang nipon lili na nakaupo sa sulok. Sinabi ni Park Sang-joon, ano ang kakaiba doon? Sinong mayamang pamilya ang walang mga halaman sa paligid ng bahay? Ang mga berdeng halaman ay nakakalinis ng hangin. Maraming benepisyo. Siyempre, marami akong berdeng halaman dito. Napangiti si Sean. Gumagamit ang pamilyang House ng mga berdeng halaman upang tiktikan ang iba. Ngayon, ang lahat ng dahon ng lahat ng berdeng halaman sa mundo ay ang kanilang mga kagamitan sa pakikinig. Madali silang nakakarinig sa lahat ng tungkol sa iyo, kasama ang aming kasalukuyang pag-uusap.
Natigilan si Park Sang-joon, ano? Ang pamilya House ay nagsasaliksik ng mga berdeng halaman. Nagagamit pa nga nila ang mga dahon bilang kagamitan sa pakikinig. Damn it, I knew this family was sneaky. Mukhang alam na nila ang mga galaw at sikreto ng pamilya namin. Nagpatuloy si Sean. Hindi lang iyan, ang mga berdeng halaman na ito ay kontrolado ng pamilya House. Hindi lamang sila naglalabas ng oxygen, kundi pati na rin ng isang espesyal na gas. Kung malalanghap ng isang tao ang gas na ito sa mahabang panahon, magkakaroon sila ng sakit na walang lunas. Mr. Park, nais kong tanungin ka, gaano katagal mo na ang mga berdeng halaman sa paligid mo? Agad namang kinabahan si Park Sang-joon sa nakalipas na ilang dekada. Umiling si Sean. Nakakaproblema yan. Siguradong napakalubhana ng kalagayan mo. Kung wala kang antidote, natatakot ako na hindi ka mabubuhay hanggang 60 taong gulang. Ano? Naging balisa si Park Sang-joon, Mr. Handley, mangyaring iligtas ako. Itinuro ni Sean si Jordan, na kinuryente, at sinabing, si Jordan ang tanging tao sa mundo na makapagliligtas sa iyo. Nataranta si Park Sang-joon, bakit? Sabi ni Sean, maaari kong sabihin sa iyo ang sikretong ito, ngunit kailangan mo munang itapon ang lahat ng berdeng halaman sa iyong gusali. Ayokong marinig ng pamilya House ang sikretong ito nang walang kabuluhan. Walang pag-aalinlangan, agad na sinunod ni Park Sang-joon ang utos ni Sean at itinapon ang lahat ng berdeng halaman sa gusali. Nakuha din niya ang kanyang mga mananaliksik na suriing mabuti ang mga ito upang makita kung ang mga dahon ay talagang may kakayahang mag-eavesdrop. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Park Sang-joon, Mr. Handley, na itapon ko na ang lahat ng berdeng halaman. Maaari ka nang magsalita. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Sean at tapat na sinabi, si Jordan ang bagong Diyos. Siya lang ang may kakayahang bumuo ng isang panlunas upang iligtas ka. Pakiramdam ni Park Sang-joon ay parang tinamaan siya ng matinding suntok. Anong sabi mo? Si Jordan ang bagong Diyos? Sabi ni Sean, kung hindi, bakit sa tingin mo ay makakasama ko si Jordan? Pinatay niya ang aking ina at asawa. Kung hindi siya isang Diyos, matagal ko na siyang pinatay. At saka, kung hindi siya isang Diyos, paano niya na-develop ang Mirakuru Serum kaysa sa pamilyang Miyamoto? Naalala ni Park Sang-joon ang nangyari kamakailan at naramdaman niyang may kabuluhan ang sinabi ni Sean. Mr. Park, kung papatayin mo si Jordan, walang sinuman sa mundong ito ang gagawa ng antidote para sa iyo. Bakit hindi mo siya buhayin at hayaan siyang maging puppet natin, sabi ni Sean. Nag-isip sandali si Park Sang-joon bago sumagot, ang sinabi mo ay may katuturan. Sa ating mga kamay ang bagong Diyos, magagamit natin siya para labanan ang pamilya Rong at kontrolin ang mundo. Tumawa ng malakas si Sean. Hahaha, tama. Ito ang malaking plano na gusto kong pag-usapan kay Mr. Park. Tuwang-tuwa si Park Sang-joon, sige, makikinig ako sa iyo. Mr. Handley, hintayin mo ako. Akyat ako sa itaas at sasalubungin ka. Inihinto ni Park Sang-joon ang kanyang electric attack kay Jordan na nanghina na. Kung wala si Sean, baka namatay siya sa kamay ni Park Sang-joon. Ngayong alam na ni Park Sang-joon ang pagkakakilanlan ni Jordan, nangangahulugan ito na kailangan ng mamatay si Park Sang-joon. Kung hindi, magiging puppet niya si Jordan. Nang malaman ni Park Sang-joon na siya ay nalaso ng pamilya House, labis siyang nag-alala sa kanyang kalusugan at nagmamadaling naglakad patungo sa itaas na palapag. Nang makita ni Sean si Park Sang-joon, tumawag siya. Mr. Park, paalisin mo kami. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Park Sang-joon, sabi niya, Mr. Handley, please wait a little longer. I think Jordan is only slightly injured and is still very aggressive. I want to electrocute him for another half an hour. After he pass out from the shock, I'll let you out. That time, I'll inject Jordan with the poison made Ile our Park family. In the future, he will be our puppet is. Sinumpa ni Sean si Park Sang-joon sa kanyang puso, ikaw ay kasuklam-suklam na matanda. Gusto mong makuryente ang aking diyosa. Hindi kita pakakawalan kung mapahamak siya. Gusto mo siyang kontrolin kasama ko at dominahin ang mundo. Hehe, karapat-dapat ka ba? Gayunpaman, umiti lang si Sean at sinabing, tama si Mr. Park. Please continue. Tumango si Park Sang-joon at agad na inutusan ang kanyang mga nasasakupan, ituloy ang pagkuryente sa brat na si Jordan hanggang sa mawalan ng malay. Mag-ingat na huwag masaktan si Mr. Handley.
Gayunpaman, nang si Park Sang-joon ay nagtuturo sa kanyang mga nasasakupan, si Shaon ay biglang nagpakita ng isang masamang ngiti. Isang itim na pusa ang biglang tumakbo palabas ng kulungan at tumakbo patungo kay Park Sang-joon. Ano ito? Biglang nakita ni Park Sang-joon ang isang itim na pusa na lumilipad patungo sa kanya. Nagkatinginan ang lalaki at pusa at napaatras si Park Sang-joon sa gulat. Sa sumunod na segundo, may lumabas na punyal sa kamay ni Shaon. Sa isang hush, lumipad ang punyal. "Master, mag-ingat ka." Isang mapagbantay na subordinate ng pamilya Park ang agad na tumayo sa harap ni Park Sang-joon. Akala niya ay tinutumbok ni Shaon ang kanyang punyal kay Park Sang-joon. Gayunpaman, ang punyal ay hindi nakatutok kay Park Sang-joon kundi sa pusa. Hush! Tinusok ng punyal ang leeg ng pusa at nahulog ito sa lupa, patay. Ganon din ang nangyari kay Park Sang-joon. May hindi maipaliwanag na sugat sa gitna ng leeg ni Park Sang-joon at umaagos ang dugo. Hindi makahinga si Park Sang-joon, gulat na tinuro niya si Shaon. "Ikaw, Lee." Bumagsak si Park Sang-joon sa lupa. Pinatay ni Shaon si Park Sang-joon. Nagulat si Jordan. Talagang makapangyarihan ang kakayahan ni Shaon sa pakikipaglaban. Ang kanyang saklaw ng pag-atake ay higit pa sa Jordan. Halimbawa, sa ganitong sitwasyon, kung hindi makalabas si Jordan sa hawla, hindi niya mapapatay si Park Sang-joon. Gayunpaman, maaaring patayin ni Shaon si Park Sang-joon mula sa malayo. Ang kakayahang ito ay masyadong nakakatakot. Guro! Nang makitang bumagsak si Park Sang-joon sa lupa, agad na kumilos ang lahat ng subordinates ng pamilya Park na gustong barilin si Shaon. Gayunpaman, si Shaon ay isang tusong matandang soro. Paano niya nabibigyan ang mga ito ng pagkakataong ito? Biglang sumugod ang di mabilang na itim na pusa. Napatingin si Shaon kay Jordan. "Kaya mo pa bang kumapit? Kung may lakas ka pa, tulungan mo akong patayin ang mga itim na pusa." Sa lakas ni Jordan, hindi na niya kailangan ng dagger. Kahit isang maliit na barya ay sapat na para pumatay ng pusa. Hush! 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 Sabay na sinalakay ni Shaon at Jordan ang mga itim na pusa. Ang mga subordinates ng pamilya Park ay bumagsak lahat. Sinadya ni Shaon na iwan ng buhay ang isang subordinate. Hinawakan niya ang itim na pusa na nakaugnay sa nasasakupan at sinabi, "Kung ayaw mong mamatay, tanggalin kaagad ang mga bar na ito at palabasin kami." Ang subordinate na ito ay takot sa kamatayan. Ginawa niya ang bilin ni Shaon at pinalabas sila. Gayunpaman, sa susunod na segundo, namatay pa rin siya sa paanan ni Shaon. "Yene, paano kita mabubuhay ngayong alam mong si Jordan ay isang Diyos? Mga lalaki, patayin ang lahat ng nasa gusaling ito." Ipinasa ni Shaon ang sitwasyon sa kanyang mga nasasakupan. Bumalik muna sila ni Jordan sa eroplano at umalis. Kung maantala pa sila, nag-aalala siyang baka dumating ang pulis o ang iba pang mga lihim na pamilya. Bumalik sa air ang eroplano at pumasok sa stealth mode. Nakahinga ng maluwag sina Shaon at Jordan at umupo sa kanilang mga upuan. Humigop ng tubig si Shaon at sinabing, "Jordan, sinabi mo na gusto mong patayin si Park Sang-joon at lipulin ang pamilya Park. Tinulungan kitang matupad ang iyong hiling. Ngayon, wala nang natitira sa pamilya Park. Ganap na silang natapos sa 8 mahuhusay na pamilya. Mas masama ang kalagayan nila kaysa sa Stiles ngayon. Pwede ka bang bumalik sa akin para tumulong sa aking pananaliksik?" Sa huli, tinulungan lang ni Shaon si Jordan para tulungan ang sarili niya. Napatingin si Jordan kay Shaon. "Nakakatakot ka talaga. Kung aawayin kita ng one-on-one, papatayin mo rin ako, di ba?" Orihinal na naramdaman ni Jordan na siya ay hindi magagapi matapos ma-inject ng Mirakuru Serum. Walang makakatalo sa kanya sa one-on-one na labanan. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kadaling pinatay ni Shaon si Park Sang-joon, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kung gaano kalakas si Shaon. Napangiti si Shaon. "Masyado kang mapagpakumbaba. Isa kang Diyos. Paano ako mananalo laban sa isang Diyos?" Patuloy na tanong ni Jordan, "Totoo ba ang sinabi mo kay Park Sang-joon ngayon?" Sikreto ng Pamilya House. Sa paglalakbay na ito sa South Korea, aksidenteng nalaman ni Jordan ang sikreto ng Pamilya House. Ito ay isang hindi inaasahang pakinabang. Sabi ni Shaon, ang lihim na pananaliksik ng Pamilya House ay nakatuon sa paggamit ng mga berdeng halaman bilang spyware para makarinig sa mundo. Ito ay isang lihim na natuklasan ko matagal na ang nakalipas.
Gayunpaman, ang katotohanan na ang mga berdeng halaman ay maaaring maglabas ng lason na gas at makapinsala sa katawan ng mga tao ay isang kasinungalingan lamang. Sinusubukan ko lang napigilan siya na patayin ka. Tumango si Jordan. Hinaluan ni Shawn ng kasinungalingan ang katotohanan. Tunay na hindi madaling makilala ang katotohanan sa fiction. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Jordan. Sabi ni Shawn, bumalik sa aming munting bayan sa VS, syempre. Sinabi ni Jordan, bumalik ka at pumunta sa Japan. Gusto kong patayin si Miyamoto Chujiro at sirain ang pamilya Miyamoto. Napatayo si Shawn sa gulat. Baliw ka ba? Hindi lang gusto mong sirain ang pamilya Park, kundi gusto mo ring sirain ang pamilya Miyamoto. Alam mo ba na wala sa 8 sikretong pamilya ang madaling pakitunguhan? Halos mawalan ka ng buhay sa pagsisikap na patayin si Park Sang-jun ngayon lang. Sa tingin mo kaya mong patayin si Miyamoto Chujiro? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ngayong patay na si Park Sang-jun, tiyak na ipinatupad na ni Miyamoto Chujiro ang pinakamahigpit na depensa. Atakehin ang iyong eroplano sa sandaling makapasok ito sa Japan. Ni hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na makipagharap kay Miyamoto Chujiro. Sinabi ni Jordan, hindi ako magpapahinga hanggat hindi namatay si Miyamoto Chujiro. At saka, pinatay niya ang napakaraming inosenteng mamamayan sa Orlando. Kailangan kong ipaghiganti sila. Kung mahirap naman, hindi ako nag-aalala. I have you, right? Natigilan si Shawn. Ano-anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Jordan na pagpasyahan kong ipadala ka upang patayin si Miyamoto Chujiro. Smack! Inis na hinampas ni Shawn ang mesa. You little wizard. What do you take me for? Do you think I am your personal assassin? Hindi inaasahan ni Shawn na gugustuhin siya ni Jordan na patayin si Miyamoto Chujiro sa halip na siya mismo ang gumawa nito. Dahil dito, mariin niyang tinanggihan ito. Hindi mo ako subordinate. Huwag mo akong utusan na parang subordinate mo ako. Mahinahon at matatag na tugon ni Jordan. Kung hindi mo papatayin si Miyamoto Chujiro, hindi ako babalik at tutulungan ka. Ikaw, Lee. Galit na tinuro ni Shawn si Jordan. Huwag mong kalimutan, nasa kamay ko pa rin si Loren. Kapag hindi ka bumalik, papatayin ko ang asawa mo. Nanatiling kalmado si Jordan sa kanyang kinaupuan. Huwag mong kalimutan na ako ay isang Diyos. Nahulaan ko na hindi mo siya papatayin. Arf! Sa sobrang galit ni Shawn ay mababaliw na siya. Umikot siya sa lugar at binasag ang lahat ng uri ng mga bagay, kabilang ang mga tasa at mangkok. Tinawid ba kita sa dati kong buhay? Hinukay ko ba ang libingan ng mga ninuno mo? Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan mula noong bata pa ako. Arg! Nais ni Shawn na mapatay niya si Jordan, ngunit hindi niya kayang suntukin ito. Gayon din, umasa si Jordan sa kanyang halaga kay Shawn para gamitin siya para patayin si Miyamoto Chujiro. Ngayong personal na pinatay ni Jordan ang kanyang pinakamamahal na si Park Anya. Walang sinumang hindi kayang patayin ni Jordan. Lahat ng mga nagtangka na galitin at galitin si Jordan, papaalisin niya agad ang mundong ito. Matagal na galit si Shawn. Jordan, sobra ka. Ako ang kinabukasan na Panginoon ng mundo. Paano ko hahayaang kontrolin mo ako ng ganito? Kung ipipilit mong patayin ko si Miyamoto Chujiro, may isang kondisyon ako. Napatingin si Jordan kay Shawn. Sabihin mo sa akin. Hanggat hindi masyadong sobra ang kanyang kalagayan, papayag si Jordan. Sa ngayon, gusto lang ni Jordan na mamatay si Miyamoto Chujiro para ipaghiganti ang daan-daang mamamayan sa Orlando at hayaan silang magpahinga sa kapayapaan. Tinuro ni Shawn si Jordan. Gusto kitang angkinin. Anong sabi mo? Nagulat si Jordan. Hindi niya inaasahan na ganoon ang kahilingan ni Shawn. Nais ni Shawn na angkinin si Jordan at kontrolin siya, tulad ng kung paano niya kontrolado ang ama ni Lota noon. Nag-evil smile si Shawn. Ikaw ang may gustong pumatay kay Miyamoto Chujiro, hindi ako. Paano ko gagawin ito ng personal? Ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Gayunpaman, kung isasaalang-alang mo na mayroon ka lamang kakayahang pumatay sa malapitan at hindi maaaring umatake mula sa malayo, at ikaw ay isang maliit na tanga at walang kakayahang magsagawa ng mga bagay, ang pinakamahusay na paraan ay para sa akin na kontrolin ang iyong katawan upang patayin. Miyamoto Chujiro. Kung pinagsama, magkakaroon tayo ng kakayahang pumatay sa parehong malapit at malalayong pag-atake. Naglaro ka na ba ng mga video game dati?
Ito ay tulad ng kombinasyon ng isang salamangkero at isang mandirigma. Ito ang pinakamalakas na kombinasyon sa mundo. Puno ng pananabik ang mga mata ni Shaun habang nagsasalita. Ngunit nag-aalala si Jordan. Pinaplano mo bang ang kininako at maging isang Diyos mismo? Sinabi ni Shaun, masyado kang nag-aalala. Pagkatapos ng pag-aari, ang iyong isip ay papasok sa isang dormant na estado. Ginagamit ko ang aking sariling isip. Kahit na okupahin ko ang iyong katawan, hindi ko magagamit ang iyong kakayahan sa pagka-Diyos, kaya ikaw ay ganap na ligtas. At saka, wala kang dapat ikabahala na masasaktan ko ang katawan mo pagkatapos mong angkinin ka. Kung may intensyon akong saktan ka, matagal ka nang namatay. Hindi sana kita ililigtas noong nakuryente ka ni Park Sang-joon ngayon lang. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Jordan. Bagamat ayaw niyang aminin, ngayon lang talaga na iligtas ni Shaun ang kanyang buhay. Bukod dito, naging kapaki-pakinabang si Jordan kay Shaun. Hinding-hindi niya siya sasaktan. Tulad ng sinabi ni Shaun, ang mga depensa ni Miyamoto Chujiro ay malamang na itinaas sa pinakamataas na antas. Sa sandaling matuklasan ang eroplano ni Jordan, isang mataas na altitude na labanan sa pagitan ng kanilang sasakyang panghimpapawid at mga malalayong sandata ay magpapatuloy. Hindi ito magiging one-on-one combat fight sa lahat. Kung gusto niyang patayin si Miyamoto Chujiro, kailangan niyang pumuslit sa tirahan ng Miyamoto ng mag-isa. Dati, pinasok ng dragon ang pamilya Miyamoto, kaya alam ni Jordan kung saan nakatira si Miyamoto Chujiro. Pagkatapos ng ilang pag-isip, pumayag si Jordan. CJ, makikipagtulungan ako sa iyo. Tumawa si Shaun. Ang pinakamalakas na kombinasyon sa mundo ay lumitaw. Dati Jordan at ako. Ito ay magiging isang piraso ng cake para sa amin upang patayin ang isang Miyamoto Chujiro lamang. Samantala, ang mga pamilyang Rong, Jeng, Addington at House, gayon din sina Lota at Miyamoto Chujiro ay nasa isang video call. Ang gusali kung saan nakatira ang pamilya Park ay inatake ng isang eroplano. Ayon sa mga ulat, ang pinuno ng pamilya Park, si Mr. Park Sang-joon, ay patay na. Seryosong sabi ni Chairman Rong. Napatulala yung iba. Sumigaw si Miyamoto Chujiro, si Jordan siguro ang pumatay kay Park Sang-joon. Sigaw ng ibang pamilya. Masyadong nakakatakot si Jordan. Bumagsak na ang stiles sa ilalim ng aming ganap na kontrol, ngunit nagawa ni Jordan na sirain ang buong pamilya ng Park ng mag-isa. Ang buong pamilya ng Park ay nilipol niya. Nakakatakot ang batang ito. Hindi na ako naglalakas loob na guluhin siya. Sinabi ni Chairman Rong, nagmamadali akong pumunta sa South Korea para makita kung paano haharapin ang sitwasyon ng pamilya Park. Kung wala kayong ibang gagawin, mangyaring pumunta din. Matapos ibaba ni Miyamoto Chujiro ang video call, paulit-ulit siyang bumuntong hininga. Masyadong nakakatakot ang Jordan. Pinatay niya si Park Sang-joon sa sariling teritoryo ng mga Park. Siya lang ang may pambihirang kakayahan. Kalimutan mo na. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng anak ko sa hinaharap. Hindi ko siya ma-provoke sa ngayon. Mga lalaki, ihanda mo ang mga damit ko. Isang oras na lang aalis na ako papuntang South Korea. Dahil malapit ang Japan sa South Korea, hindi na kailangang umalis kaagad ni Miyamoto Chujiro. Sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kalakas si Jordan at pinagsisihan niya ang pagpukaw sa kanya. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Sa sandaling ito, si Jordan, hindi si Shaun, ay papalapit sa mansyon ng pamilya Miyamoto. Sa isa sa mga pintuan ng tirahan ng Miyamoto. Isang truck ang nakaparada sa pasukan. Hinahanap ito. Sinabi ng driver ng truck, ito ang custom-made na samurai sword na iniutos ni Lord Miyamoto. Nag-o-order siya ng isa bawat taon. Katatapos lang nito at inihahatid ko na. Naging masinsinan ang mga gwardya na namamahala sa paghahanap habang nagsagawa sila ng masusing investigasyon. Alam ko, ngunit may kinalaman ito sa kaligtasan ni Lord Miyamoto. Dapat tayong maging maingat. Matapos hanapin ang lahat at kumpirmahin na mayroon lamang espada at walang nagtatago sa truck, pinapasok ng gwardya ang sasakyan. Sige, pumasok ka. Ilang itim na pusa ang biglang dumaan. Kasabay nito, isang ulap ng alikabok ang dumaan, na panandaliang humarang sa paningin ng mga gwardya. Sa maikling window na ito, ginamit ni Jordan, na kinokontrol ni Shaun, ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis upang tumakbo lampas sa mga gwardya papunta sa courtyard ng Miyamotos.
Sa isang segundo lang, sumugod si Shaun sa looban ng mansyon ng pamilya Miyamoto at nagtago sa ilalim ng puno. Hahaha. Kasing bilis ng kidlat ni Jordan. Natutuwa akong magkaroon ng ganoong katawan. Labis ang loob ni Shaun. Sa sandaling ito, kontrolado niya ang katawan ni Jordan. Ito ay tulad ng isang video game player na nagbabago ng kanyang karakter sa laro at nakakakuha ng mataas na antas ng mga kakayahan ng bagong karakter. Masyadong kasiya siya ang pakiramdam na ito. Ngumiti ng masama si Shaun. Sa katawan ni Jordan, kung magpakababae siya, malamang hindi siya nito makakalimutan. Hahaha, pagkatapos kong patayin si Miyamoto Chujiro mamaya, tingnan ko kung may mga gwapo sa loob. Gusto ko silang paglaruan. Ngayong may kontrol na siya sa katawan ni Jordan, wala nang pakialam pa si Shaun. Maari niyang gamitin ang katawan ni Jordan gayunpaman ang gusto niya basta't hindi niya ito masugatan. Hahayaan niyang mag-iwan si Jordan ng magandang impresyon sa mga babae dito. Nakahanap ng pagkakataon si Shaun na makalapit sa mansyon. Pagkapasok sa mansyon, pinatay ni Shaun ang lahat ng bantay sa pintuan bago palihim na pumasok. Ngunit pagkarating sa ikalimang palapag, nakalock ang pinto sa hagdan. At ang mga elevator sa palapag na ito ay nangangailangan ng pagkilala sa mukha. Damnit ang elevator ng pamilyang Miyamoto ay nangangailangan ng facial recognition para ma-access. Ang mga taong ito ay talagang napakaingat. Walang choice si Shaun kundi magpakawala ng pusa at gamitin ito para kontrolin ang taong kakalabas lang ng elevator. Sino to? Isang matipunong Japanese na lalaking may balbas ang nakakita kay Jordan. Ikaw kasi. Sisigaw na sana ang lalaki nang pigilan siya ni Shaun. Pagkatapos ay pinilit niya itong i-access ang elevator at pumunta sa sahig kung saan naroon si Miyamoto Chujiro. Matapos gamitin ang lalaki, inikot ni Shaun ang kanyang leeg at pinatay siya. Ang matipunong lalaki, na tumitimbang ng higit sa 200 kilo, ay napakadaling napatay gamit ang kanyang mga kamay. Tuwang-tuwa si Shaun. Casual twist of his neck and he died. Siya, nainibabaw talaga ang lakas ni Jordan. Naiingit si Shaun kay Jordan, lalo na't kakabisita lang nito sa inidoro bago lumapit. Ngayon, bigla niyang naramdaman na hindi ganoon kagaling ang paglipat ng utak kay Chairman Rong. Jordan, Jordan, kapag nag-iisip ako ng paraan para harapin ang iyong kakayahan sa paghula, ang iyong katawan, ang iyong kakayahan sa pagkadyos, at ang iyong dalawang magagandang asawa ay magiging akin lahat. Nag-evil smile si Shaun. Ibinaba niya ang labi ng kanyang sombrero at dahan-dahang pumasok. Nagkataon namang naglalakad si Miyamoto Chujiro sa direksyon ni Shaun. Nang makita niya siya, sinabi niya, ikaw, pumunta ka at kunin mo ang aking suite. Ngumisi si Shaun. Natatakot ako na hindi nararapat para sa akin na tulungan kang kunin ang iyong mga damit, Mr. Miyamoto. Nagulat si Miyamoto Chujiro nang marinig ang sagot ng lalaki sa English, sa halip na Japanese. Inalis ni Shaun ang kanyang sombrero at nakita ni Miyamoto Chujiro ang mukha ni Jordan. Sa sobrang takot ni Miyamoto Chujiro ay nanginig ang kanyang mga paa. Jordan. Nanghina sa takot si Miyamoto Chujiro at napaupo sa lupa. Kailangang malaman ng isa na kakapunta lang ni Jordan sa teritoryo ng pamilya Park at pinatay si Park Sang-joon mag-isa. Siya ay sikat sa 8 dakilang pamilya. Maging si Chairman Rong ay baka mapawisan siya kapag nakita niya siya ngayon. Mga lalaki, halika na dito. Napagtanto ang panganib, agad na inutusan ni Miyamoto Chujiro ang kanyang mga nasasakupan na salakayin si Jordan. Gayunpaman, huli na ang lahat. Sa pisikal na kakayahan ni Jordan at sa pangmatagalang kakayahan sa pagpatay ni Shaun, si Miyamoto Chujiro ay isa ng patay. Hindi pinatay ni Shaun si Miyamoto Chujiro mula sa malayo. Sa halip, ginamit niya ang bilis ni Jordan para makasakay patungo kay Miyamoto Chujiro. Hinawakan siya. Bang! 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 Sunod-sunod na bala ang tumama kay Jordan. Gayunpaman, ngayon na si Miyamoto Chujiro ay nasa mga kamay ni Shaun, ang kanyang mga nasasakupan ay hindi nangahas na bumaril ng random. Alam ni Miyamoto Chujiro na siya ay napapahamak. Lumuhod siya sa lugar ni Jordan. Jordan, mali ako. Hindi kita dapat sinaktan at sinira ang relasyon ng mga pamilya natin. Kasalanan lahat ng matandang iyon na si Park Sang-joon, palagi niya akong inuudyukan na labanan ang pamilya mo. Please let me live. In the future, I'm willing to cooperate with you. Pakikinggan ko lahat ng sasabihin mo. Walang magawang umiling si Shaun.
Miyamoto Chujiro, anong silbi ng pagsisisi ngayon? Hindi ka ba dati naniniwala na ang Steelers ang gumawa ng Mirakuru Serum at sinubukang mapalapit sa kanila? Kung napanatili mo ang matalik na relasyon ni Jordan, magiging ganito ba ang mga bagay? Nang marinig ni Miyamoto Chujiro na binanggit ni Jordan ang pangalang Jordan, muli niyang nilingon ang nakabihag sa kanya. Hindi karaniwan ang ekspresyon ni Jordan. Mukha siyang ibang tao. Noong nakaraan, bagamat laging magkaaway sina Jordan at Miyamoto Chujiro, ang una ay palaging naglalabas ng matapang at matuwid na aura. Gayunpaman, ang kasalukuyang Jordan ay nagbigay ng nakakatakot at palihim na vibe. Lalo na kapag ngumiti siya, halatang hindi siya mabuting tao. Hindi ikaw si Jordan. Nagulat si Miyamoto Chujiro. Hindi sinasadya ni Sean na itago ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng lahat, si Miyamoto Chujiro ay malapit ng mamatay. Ano ang mahalaga kung malaman niya kung sino siya? Hehe, tama. Ako si Sean. Inihayag ni Sean ang kanyang pagkakakilanlan. Nagulat si Miyamoto Chujiro. Sean? Yung kumukontrol sa mga magulang ni Lota. Mr. Handley, wala kaming sama ng loob sa isa't isa. Maawa ka naman. Hayaan mo na ako. I can give you whatever you want. Nang marinig na hindi talaga si Jordan ang nasa harapan niya, agad na naramdaman ni Miyamoto Chujiro na maliligtas siya. Pero umiling si Sean. Tunay ngang walang sama ng loob sa pagitan natin, ngunit ang brat Jordan na yon ay gustong patayin kita. Kaya dapat kang mamatay, maintindihan? Niyakap ni Miyamoto Chujiro ang hita ni Sean at nagmamakaawa. Mr. Handley, bitawan mo ako. Mangyaring bitawan mo ako. Handa akong magbayad ng anumang presyo. Hinawakan ni Sean si Miyamoto Chujiro at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi pa kita papatayin. Dahil nandito ako, kailangan kong makita ang mga imbensyon ng dakilang pamilyang Miyamoto. Maliban sa Mirakuru Serum, ano pa ang mga nilikha ng iyong pamilyang Miyamoto? Ipakita mo sa akin. Upang mabuhay, si Miyamoto Chujiro ay lubos na nakikipagtulungan. Naman, mga lalaki, pumunta sa laboratorio at dalhin ang lahat ng matagumpay na ginawa para makita ni Mr. Handley. Hindi nagtagal, dinala ng kanyang mga nasasakupan ang isang malaking tumpok ng mga bagay, kabilang ang mga pagkain, inumin at mga kagamitang pamusika. Hindi interesado si Sean sa mga bagay na ito. Mayroon ka bang anumang mga panlaban na armas? Tanong ni Sean. Sumagot si Miyamoto Chujiro, isang EAT code. Isang EAT code. Sa modernong panahon na ito, pamilyar na pamilyar ang lahat sa mga EAT code. Gayunpaman, walang inaasahan na gagawing armas ng pamilya Miyamoto ang mga EAT code. Si Miyamoto Chujiro ay nasakop ni Sean at hindi nangahas na kumilos. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, bilisan niyo at ipakilala si Mr. Handley sa paggamit ng explosive QR code. Hi! Isang Japanese researcher na nakasuot ng puting Amerikana ang nagsimulang magpaliwanag kay Sean. Ang QR code na ito ay may magkabilang gilid. Ang harap ay itim at ang likod ay pula. Kapag nakahiwalay, ang QR code ay hindi gaanong nagagamit. May inilabas ang mananaliksik na parang magnifying glass. Kung iskan natin ito gamit ang QR code scanner, ang kaukulang tugon ay magaganap. Kung iskan natin ang itim na bahagi, ang mga particle na nakadikit sa QR code ay agad nasasabog. Kung iskan natin ang pulang bahagi, ang mga particle ay sisipsipin mula sa QR code. Tumango si Sean. Ang isa ay para sa pagpatay at ang isa ay para sa pagsagip. Kayong mga Hapones ay talagang makabago. Talagang gumawa ka ng sandata mula rito. Sige, hayaan mo akong subukan ito. Hindi ito sinubukan ni Sean sa isang bagay. Sa halip, inilagay niya ang EAT code sa isang tao. Ang taong iyon ay lumuhod sa lupa, nanginginig sa takot. Kinuha ni Sean ang scanner at itinutok sa QR code. Ito ay tulad ng pagpuntirya ng isang sniper rifle. Sa isang putok, ang tao ay ipinadala sa paglipad sa himpapawid. Hahaha kawili-wili. Hindi masama ang bagay na ito. Maaari mong idikit ang isang EAT code sa isang tao at patayin siya nang walang nakakapansin. Bakit hindi mo ito kinuha kanina para patayin si Jordan? Tanong ni Sean. Nanghihinayang umiling si Miyamoto Chujiro. Noong una, naramdaman ko na hindi karapat-dapat si Jordan na ilantad ang aming mga bagong armas. Natatakot ako na malaman ito ng ibang mga pamilya. Ngayon, ang katawan ni Jordan ay hindi masusugatan.
Limitado ang pinsalang maaaring idulot ng QR code na ito. Hindi ko siya kayang patayin. Napangiti si Sean. I quite like this thing. It's just that this QR code scanner is too inconvenient to carry around. At saka, matagal itong iscan. Mukhang kailangan pa itong i-improve. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, Mr. Handley. Bigyan mo ako ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, ipinapangako kong pagbubutihin ko ito hanggang sa masiyahan ka. Ngumiti si Sean pero hindi umimik. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa ibang mga bagay. Ang pamilyang Miyamoto ay may ilang kapaki-pakinabang na imbensyon. Inipon ni Sean ang lahat at itinago sa kanyang bulsa. Iyon lang ba? Tanong ni Sean. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, iyon lang. Mr. Handley, ipinakita ko sa iyo ang lahat ng lihim na pagsasaliksik ng ating pamilyang Miyamoto. Malamig na sinabi ni Sean, pwede ka nang mamatay. Hindi pinapansin ang mga pakiusap ni Miyamoto Chujiro, kinagat niya ang kanyang leg, pinatay siya. Pagkatapos ng kamatayan ni Park Sang-jun, isa pang pinuno ng isang lihim na pamilya ang pumanaw. Bukod dito, sa mata ng mga tagalabas, lahat ng ito ay kagagawa ni Jordan. Matapos mamatay si Miyamoto Chujiro, ang ilang tapat na mga subordinates ay nagsimulang salakayin si Sean ng baliw. Pero paano sila magiging match ni Sean? Kung mag-isa lang si Sean o Jordan dito, talagang napakahirap para sa kanila na makatakas ng hindi nasaktan mula sa pamilya Miyamoto. Ngunit ang pinagsamang Sean at Jordan duo ay sadyang walang talo. Basagin! 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 Sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang mga nasasakupan ni Miyamoto Chujiro. Nasaksihan ang malupit na pamamaraan ni Sean, natakot ang iba. Sabi ni Sean, may taong ayaw mamatay. Lumabas ka. Hindi kita papatayin kung magtatrabaho ka para sa akin. Nagpalitan ng tingin ang mga natitirang subordinates. Ngayong patay na si Miyamoto Chujiro at nawasak ang pamilya Miyamoto, maaari silang maging katulad ng Stiles at mahati at kontrolin ng iba pang malalaking pamilya. Ilang lalaki ang humakbang at lumuhod sa harapan ni Sean. Napakamayabang ni Sean. Hahaha, tama yan. Bawat pamilya dapat may mga taksil na takot sa kamatayan. Inutusan kita na maghanap ng magagandang babae para sa akin. Gusto kong magsaya dito bago umalis. Ginawa ni Sean ang kanyang sarili na komportable sa teritoryo ni Miyamoto Chujiro, masayang kumakain ng ilang prutas. Hindi nagtagal, nagdala ang mga nasasakupan ng isang grupo ng mga dilad. Maingat na pinalaki ni Sean ang mga babaeng ito, at hindi napigilang umiling. Kisay. You call these beauties? Mas mababa sila sa mga asawa ni Jordan, Lauren, Victoria at Hailey. Dati Jordan na ako ngayon. Kung makikipagsiksikan ako sa mga pangit na babae, hindi magiging masaya si Jordan. Hahaha. Bago makontrol ni Sean si Jordan, nangako ito sa kanya na hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos. Pero ngayon, parang babalik siya sa sinabi niya. Biglang tumunog ang phone ni Sean. Ano ito? Tanong ni Sean. Nagulat ang nasasakupan. Guro, masamang balita. Ang 5 pamilya ay naglabas ng Level 1 Pursuit Order sa Jordan. Agad na nagpanik si Sean. Ano? Isang Level 1 Pursuit Order. Damn it, isang Level 1 Pursuit Order mula sa isang lihim na pamilya ay hindi maliit na bagay. Kinokontrol nila ang mundo sa simula. Kung hahabulin nila ang Jordan, ang buong Ethiopia ay nasa panganib. Alam ng 5 pamilya na nasa Ethiopia si Jordan. Kung gusto nilang patayin siya, aayusin nila ang malaking bilang ng mga tropa na ipapadala sa bansa. Walang magiging ligtas na lugar sa VS, kabilang ang maliit na bayan kung saan naroon si Sean. Hindi, abuti ng hindi bababa sa ilang buwan para makumpleto ang teknolohiya ng mind transplant. Kailangan kong hayaan si Jordan na magsaliksik sa isang matatag na kapaligiran. Kailangan kong pigilan ang 5 pamilya. Sa 5 pamilya, tiyak nakakampi ni Jordan si Lota. Kailangan ko na ulit makipagtali kay Madam Jeng. Alam ko ang sikreto ng pamilya House para may blackmail ko sila niyan. 3 laban sa 2, kailangang kanselahin ng V-Start na si Rong Bailun ang Level 1 Pursuit Order. Alam ni Sean na ang pamilya Rong at ang iba pa ay sumugod na sa South Korea. Matapos malaman na patay na rin si Miyamoto Chujiro, tiyak na pupunta rin sila dito. Kaya naman, hindi na nag-abalang makipaglaro si Sean sa mga Japanese beauties. Sa halip, nagtago siya at naghintay sa pagdating ng iba pang pamilya.
Makalipas ang ilang oras, sama-samang dumating ang mga tao mula sa 5 pamilya. Nagulat ang lahat nang makita ang bangkay ni Miyamoto Chujiro. Galit na sinabi ni Rong Bailon, si Jordan ay walang batas. Pinatay niya ang 2 sa ating mga lihim na ulo ng magkakasunod. Sinusubukan ba niyang patayin ang lahat at pamunuan ang mundo mismo? Nang makita ng 40 anyos na si Dieter House ang bangkay ni Miyamoto Chujiro, natakot din siya. Masyadong malupit si Jordan. Hindi natin hahayaang mabuhay ang ganitong tao sa mundong ito. Kung hindi, mamamatay tayong lahat sa kamay niya. This time, hindi na nagsalita si Madam Zheng para kay Jordan. Kung tutuusin, nakapatay lang siya ng 2 lihim na pinuno ng pamilya. Masyadong nakakatakot.